Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngayon po ay June 19. So, tampasan ng kalahati ng buwan ng Hunyo. So, isang mapagpalang umaga po muli. Tayo ay nandito sa programang Biyaya sa Pagkaaga. Dito lang po sa DWLB BBS FM 91.9. Muli po, ito ang inyong lingkod, John Mark Francis po ng Jesuita Mission at ng Grace Presbyterian Church. So, isang mapagpala pong umaga sa lahat ng maagang magising para lamang po sa makasubaybay or makinig sa programang ito. So, isang blessed morning sa ating mga kamanggagawa, sa mga kapastoran, sa mga amni pastors. Good morning po sa lahat. Na nawa po ay tayo ay palaging nasa mabuting kalagayan. Saan man po kayo naroon, ay isang mapagpalang umaga po sa ating mga kamanggagawa. Good morning po sa mga tagapakinig natin na maaga ring nagising at maagang tumututok para lamang po sa programang Biyaya sa Pagkaaga. And of course, good morning po sa ating mga kapamilya. Good morning sa bawat isa na nakatuon, mga kapamilya natin, saan man sila po naroon dito sa Bicolandia or kung saang mga lugar na inaabot ng ating social media. Kasi may mga kapatid, may mga kaibigan tayong nakakapanood dahil sa ating social media, sa Facebook Live. So, isang mapagpalang umaga po sa inyo at sa mga makakapanood pa. Siguro mamaya makakapanood pa. So, muli po ay pagpain tayo ng ating Panginoon sa buong maghapong ito. And of course, good morning po kay Sir Steven na kasama natin dito sa ating technical side para tayo ay tulungan para sa programang ito. So, tayo po muna manalangin para po sa pagpapatuloy natin sa umagang ito. Tayo po ay dumulog sa ating Diyos. Aming Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito. Ikaw nawa pa yung lugar ng aming mga purihan, mga parangalan, dakilain ang iyong pangalan, at patuloy lamang kaming samahan pa noon. Muli po, Diyos, pikakatiwala namin sa inyo ang oras na tulagad na ang iyong salita pa noon namin mapakinggan. Patuloy pa noon maging kalakasan ng bawat isa, maging encouragement pa noon sa bawat nakatuon at sa bawat makakapanood, makapakinig pa noon. Salamat po, Ama, muli sa iyong karangalan, sa iyong kadakilaan at patuloy na pagpuri sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Amen. So, muli po isang mapagpalang umaga. So, tayo ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na to. Bagamat kagabi ay medyo maulan-ulan pero ngayong umaga maganda yung panahon natin. So, bagamat ang ulan ay nakakatulong din sa mga pananim natin. So, salamat sa Panginoon dahil ngayong umaga ay sabi nga ay talagang maganda yung umaga natin. So, kahapon po kung kayo po ay nakapakinig, nakasubaybay, so maganda po yung talakayan. Maganda yung talagang sabi nga yan, may nagtanong sa ating kamanggagawa na si Pastor Luis. Good morning po, Pastor Luis. So, dahil sa mga nagtatanong sa kanya, ay talagang ang gandang pakinggan na hindi lamang pala talaga yung mga kung sino-sino ang mga nakakapakinig sa atin o nakakapanood, kundi may talagang mga interesado na mga tao para maanuhan yung kanilang spiritual na buhay. So, salamat sa buhay mo na kay Sir Max. Kay Sir Max. So, alam kong baka nakakatuon din siya ngayon. So, good morning po sa inyo. Sana po ay patuloy na maano po yung puso natin ng sa pamamagitan ng banal na spirito na kumakatok sa iyong puso
po. So napakaganda yung talakay kahapon about something na talagang tinanong. Ano po, ang sarap pala pag may nagtatanong tapos may sasagot sa iyo na talagang maunawaan mo kung ano yung gusto mong maunawaan doon sa or gusto mong malaman doon sa iyong katanungan. So bagamat ngayong umagang ito, iba naman yung ating pag-uusapan, pero nawa po ay kung sino man ang nakatuon, nakakapakinig ng boss na tinig na to, nawa po ang banal na spirito pa rin ang mag-ano sa atin, sa puso natin, na lalo natin malaman kung or lalo pang ma-encourage tayo, especially sa mga buhay pananampalataya natin. Ano po? So, ngayong umaga, ang pag-uusapan po natin ay dito hango sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12. Ano po? Ito po yung sulat ni Solomon. Ano po? Ito po, sabi nga, bagamat marami na rin mga naka-ano po nito, gumamit nito para mangaral, na ay gusto ko pa rin na ito'y sabihin sa atin sa mga ito para at least maano po natin yung sarili natin na hindi ka nag-iisa. Ano po, hindi ka nag-iisa at may mga kapatid tayo na handang tumulong sa atin. So kagaya nga po kahapon sa pagtatanong, talagang sabi ko nga tamang tao yung natanungan para masagot yung tanong ni Sir Max. Ano po. So bagamat ngayon pong umaga dito po sa Mga Ngaral sa Tagalog, ano po, Mga Ngaral chapter 4 verse 9 to 12. Sabi po dito, ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Sa verse 12, kung ang nag-iisa ay maaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. So dito po natin kukunin ang ating pag-aaralan ngayong umaga, or sabi nga ang devotion natin ngayong umaga. So nawa po sa lahat ng nakakapakinig na nakabukas na ang kanilang mga radyo o ang kanilang Facebook Live, ano po. So marami-rami yung nakikinig sa atin sa Facebook Live. So nawa po sa umagang ito ay makita po natin at malaman po talaga natin na may mga kapatid tayo na at talagang dapat sabi nga, hanapin natin. Ano po, kung pili mo nag-iisa ka, sabi po ng binasa po nating teksto, mas maganda yung may kasama, pero mas maganda yung kasama natin ay kaparehas nating mananampalataya din. Ano po, mas maganda yung iisa yung ating pinaniniwala ang Diyos para mas lalo natin mapalalim yung ating pananampalataya. Ano po, so ang ano po nito is two are better than one. Ano po, yun po yung title natin sa umaga ito. So mas higit na mas higit po yung dalawa kaysa sa isa. Ano po, so dapat maano po natin na hindi tayo nag-iisa. Bagamat yung teksto natin ay tungkol sa trabaho, ano po, yung sabi nga po dito sa unang binasa natin sa verse 9, ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Ano po, mas marami ang nagagawa ng dalawang tao kaysa sa nag-iisa. So sabi po dito si Solomon, nag-reflect po siya ano po, kung gaano ka-importansya na mayroong kasama, mayroong sabi nga companion or may benepisyo yung pakikipagtrabaho natin na may kasama, yung pagtatrabaho natin sa mga gawain, ano po, na may kasama tayo, ano po, dahil sa ito pong si Solomon ay isa sa pinakamatalinong tao, ano po. So kung siya ang pinakamatalinong tao, ito pa rin yung kanyang sinabi, ano po, na kailangan natin ng kapwa natin para mas maging madali
at mas marami tayong magagawa. Ano po, hindi lamang po siguro sa mga trabahong pisikal, kundi lalong-lalo na sa spiritual na buhay natin. Ano po. So sabi po nga doon sa binanggit niya, two are better than one because they have a good return for their labor. Ano po. So mas sigit na maraming magagawa ang dalawa dahil mas maraming, sabi nga po dito, they have a good return sa kanilang gawain. Apo. And of course, sabi din doon sa Genesis, po, nung kinikreate pa lang ng Panginoon ang tao, ano pong yung sinabi niya? It is not good for a man to be alone. Ano po? So sabi nga, i-relate lang po natin na mas talagang even ang Diyos mismo ay nakitaan na hindi magandang mag-isa ang tao, kundi kailangan ng tao ang kasama. Ano po? So ito yung ano natin. And of course, two are better than one sa work setting. Kung sa trabaho natin, mas mapapadali natin yung trabaho natin. Mas marami tayong ma-accomplish, marami tayong magagawa at maraming matatapos. Apo. And even yung mga mga trabaho may hirap ay mas mapapadali ng 4 ang kamay. Apo, sabihin 2 tao kaysa sa 2 kamay lang. Apo, mas madaling matatapos at marami tayong ma-achieve kung tayo ay may kasama talaga. Apo, so generalize ko lang po itong paksa natin kasi mayroon tayong mga tagapakinig na talagang naghahanap din ng mga, sabi nga ay mga salita na makakapa-encourage sa atin, especially sa mga, of course, sabi nga dito sa unang ibinasa natin ay yung mga nagtatrabaho ay parang kung napapagod na po kayo, kung talagang pero mas mapapadali yung trabaho natin kung may kasama tayo, makikipagtrabaho tayo ng sabi nga mabuti, kung makikipag-work tayo ng yung kasundo natin ang ating mga katrabaho. Maunawaan po natin na mas magandang makipagtrabaho kung kasundo natin yung ating mga nasa paligid. So, two individuals na magtatrabaho ay mas maraming nailalatag or mas maraming sabi nga nagagawa para mag-complement sa bawat isa or mag-encourage sa bawat isa. So kagaya din nga kahapon sa buhay ni Sir Max. Sa kanyang pagtatanong, salamat sa Diyos dahil sabi nga po ay talagang napagtanungan niya yung tamang tao na magsasagot sa kanya ng kanyang katanungan na kung ano man kung nakapakinig po kayo kahapon, talagang naghahanap talaga itong si Sir Max ng tao para makasagot sa kanyang katanungan. So, naman po ay kasumpungan ng banal na spirito ang buhay ni Sir Max. Sa verse 10 ay po, two are better than one. Kasi, if one person falls, the other can reach out and help, but someone who falls alone is in real trouble. So, kung nag-iisa, sabi nga po sa Tagalog, mas maganda kasi itong Tagalog, sabi po ng Tagalog, kapag nabuwal lang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama, kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya'y nabuwal. O kaya, kung siya po ay na-discourage, kung siya po ay nahihirapan, walang mag-i-encourage sa kanya para tumayong muli. Kumbaga para tayo ay lumaban muli sa mga ginagawa natin. So, marami pong mga kababayan natin, sa mga tagapakinig natin, sometimes natutumba talaga tayo physically. And of course, mas maganda kung may kasama tayo na tutulong sa atin or yung aakay sa atin para po tayo tumayo. Pero ito pong inaano dito is, ang mas po dito is yung emotional and spiritual implication. Ano po yung gustong sabihin dito? That when someone had been stumble sa kanilang spiritual walk, yung na stumble or na down through din sa kanilang emosyon,
Ano po, it is vital, ano po, na mayroon tayong kaibigan, mayroon tayong mentor or kung sino man na kasama natin who can come along with us and help us restore to the wholeness in our relationship with God. So, again, mas maganda yung lagi natin nakakasalamuha, lagi natin kasama, or mayroon tayong isang kaibigan, or sabi nga po kanina, isang nagme-mentor sa atin na aakayin tayong tumayo hindi lamang po physically, kundi lalong-lalo na sa ating spiritual na pananampalataya na tayo ay tutulungan para mas lumalim ang ating relasyon sa Diyos. Ano po? So, gusto ko lang po tayong encourage sa bawat isa na kung palagay po natin na nahihirapan tayo, kung palagay po natin na nagsusolo ka, ano po, ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan dito sa Ecclesiastes chapter 4 verse 10 na mas maganda na mayroon tayong kaibigan, mayroon tayong kasama na kaparehas natin mananampalataya, natutulungan tayo na maiahon kung palagay po natin tayo ay nahihirapan, na iahon tayo, natulungan tayo na makabangon ang ating spiritual na buhay para po mas maging malalim, matulungan tayo na mas maunawaan natin ang mga sinasabi ng Diyos sa buhay natin kung tayo po ay nahihirapan. Ito po yung gustong sabihin dito sa ating teksto. And even dito po nga sa Galatians chapter 6 verse 1 into sabi po dito, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Opo, yun po yung sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 1 and 2. So magtulungan daw tayo. Ano po, sabi nga, sino pa ang magtutulungan kundi tayong magkakapatid sa ating Panginoon. So mas maganda na mayroon tayong palaging nalalapitan na kaibigan natin na natutulong sa atin, especially sa aspeto ng spiritual nating pananampalataya. So sa mga kapatid natin na sabi nga nadi-discourage, na hihirapan, ano po, nawa ay kung nakikinig po kayo ay makahanap tayo ng isang kaibigan natin, isang kapatid din natin sa Panginoon na tutulong sa atin. Natutulong sa atin para po maihahon tayo, malampasan natin yung pagsubok sa buhay natin, na i-encourage tayo para mas lalong mapalapit sa Diyos. Mas maganda yung kaibigan natin na tutulungan tayo para mas mapalapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi yung kaibigan natin na magiging kagamitan ng kaaway natin para tayo ay mapalayo pa sa ating relasyon sa Diyos. So napakaganda ng pag ang kasama mo ay kaparehas mong espiritu, kaparehas mong may Diyos sa buhay, natutulungan ka para kung ikaw ay nahihirapan, i-encourage ka sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. So ang sarap ng may kaibigan na kasama natin palagi. So nawa po ay sa mga ito, bagamat limitado nga ang oras natin, pero ito po yung gusto nating matalakay. Dahil sa may mga tagang tao na nangailangan ng gabay din. May mga tao na nangailangan ng tulong para hindi lamang sa pisikal na aspeto ng buhay. Yung pisikal na aspeto kasi ng buhay talagang nandyan na yan. Mapa-Kristiyano o kung sino man, may talagang, sabi nga, may mga pinagdadaanan. Pero mas maganda na malaman natin na base sa salita ng ating pinag-aaralan, salita mismo ng Diyos, na mas maganda ng ating makakasalamu, mas makakausap natin is yung may takot sa Diyos mismo. Kasi
kung may takot sa Diyos ang ating mga kausap, i-encourage ka niya na manampalataya din sa Diyos na kanya pinaglilingkuran. Po. So sa kapwa natin mga Kristiyano, po, kailangan natin na hanapin ang mga kaibigan natin na mga Kristiyano or kamanggagawa natin, sa mga kakilala natin. Po. Again, hindi po tayo kailangan mag-isa. Po, sa ating buhay pananampalataya, hindi po tayo kailangan, sabi nga po doon sa last part ng verse 12, mas marami triple braided cord is not easily broken, or sabi nga po dito, a person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple braided cord is not easily broken. Po, yung lubid, kung mas yung tatlong lubid or yung tali na pinagsama-sama ay mas malakas ang kanyang kapit, yung strength na magagawa pag may kasama. Po, ito po yung sinutukoy sa verse 12 ng ating binasa. Po, so mas magandang may kasama tayo, may fellowship tayo sa ating kapwa mananampalataya. So again, even sa mga naghahanap ng kaibigan na talagang makakausap, ito po yung panahon natin na hanapin po natin yung mga kakilala natin na may takot sa Diyos para po tayo matulungan sa ating spiritual din ng pananampalataya. Ito po yung maganda. So sabi nga po, mga Christians, kailangan natin ng mga Christian friends or mga kaibigan natin na mga mananampalataya para matulungan po tayo hindi lamang sa emosyonal, hindi lamang sa practical, kundi lalong-lalo na sa ating spiritual na buhay. Po, especially sa mga sa kagaya nga kahapon na nagtatanong tungkol sa mga bagay sa kanilang buhay. Ang sasagot po sa atin is mas maganda yung nakabase din sa Biblia ang sabihin sa atin. Po, kasi sabi nga, if we nurture yung relationship natin sa bawat isa, especially sa kapwa natin mananampalataya, po, sabi nga, we will always have someone to help us to stay doon sa track ng ating Panginoon at ililip up tayo pabalik sa Panginoon mismo. Hindi po tayo sabi nga, nadapa na, tutulungan pang madapa, kundi pag ikaw ay nadapa, tutulungan kang bumangon. Po, at tayo magsasama palapit sa Panginoong Hesukristo. So ang sarap po na may kasama ka na kaparehas mo sa puso, parehas mo mananampalataya, na kaparehas mong may Kristo sa buhay. Again, sa mga nakakapakinig po natin, I just want to encourage you ngayong umagang ito na hindi po tayo nag-iisa. May mga kaibigan tayo na handang tumulong tayo, hanggang tulungan tayo, po, para tayo ay mapalapit pa sa ating Panginoong Diyos. So again, ang mga tao ng Diyos ay hindi kailangan mamuhay mag-isa. Sabi nga yung mga, paano naman pala yung mga, tawag nito, mga introvert na tao. So ang mga introvert na tao mahilig nga mag-isa. Pero kung may kasama siya, nakaparehas niya at kasundo niya, po, yung hindi maingay na tao, pag ang kasama niya, kasundo niya, po, nagiging maingay din. Po, pero tayong mga anak ng Diyos, dapat hindi tayo nag-iisa. Dapat kasama natin ang magkaroon tayo ng fellowship sa bawat isa. Po. So kahit nga po ang ating Panginoong Jesucristo, sabi nga, Jesus prayed for His followers to be united as one. Po, just as He and the Father were one. Doon po sa John 17 verse 21. Po, so dapat kailangan natin magkaisa. Kailangan natin ng kasama. Kailangan natin ng kapwa natin na tutulungan tayo para po sa ating buhay pananampalataya at sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. Po, again, ito pong pinag-uusapan po natin. I just want to generalize po sa mga kaibigan natin na naghahanap
ng talagang pag-encourage sa kanilang buhay. Ano po, may mga tao na pwede natin lapitan. Sana po tayo ay makasumpong ng tao na magiging kagamit-gamit para po tayo ay ipapalapit din sa Panginoong Jesucristo. Ano po, magkaroon din tayo ng relasyon sa ating Diyos. Ano po. So sa mga nahihirapan, kagaya ng nabanggit po natin, mas maganda ang may kasama. Especially kung ang kasama natin ay may takot sa Diyos na gagamitin ng Panginoong Jesucristo para sa ating buhay, na tayo din ay magkaroon ng takot din sa ating Panginoong Jesucristo, takot sa ating Diyos, para tayo ay mapalapit sa ating Panginoon. Ano po. So, dito po sa ating pagtatapos, sabi nga po ni Apostle Paul, 2 are better than 1. Pero doon sa last part ng is a triple braided cord is not easily broken. Ano po, kung dalawa ay mas higit kaysa sa isa, pero ang tatlong magkakasama or higit pa ay not easily broken. Ano po, ito po yung gustong po natin, at ina-acknowledge ni Apostle Paul na yung totoo at maka-Diyos na kaibigan ay very comforting sa may mga pangangailangan, especially sa isang nangangailangan spiritual. Ano po, ito po ay kailangan natin, hindi lamang po protection, hindi lamang po bilang kaibigan, kundi para tayo ay mapalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Nawa po ay nakuha po natin yung pinaka-idea ng ating binasang teksto ngayong umaga, na kailangan po natin ng someone to help us na mapalapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo at magkaroon din tayo ng banal na takot sa ating Diyos. Ano po? Tayo po ay manalangin para po sa pagtatapos natin sa mga aming Diyos na buhay makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama. Nawa po, Panginoon Lord God, sa lahat ng nakapakinig, Panginoon Lord God, na mensahe ngayong umaga, nawa ipagkatiwalaan, Panginoon Lord God, ng paunawa, Panginoon God, at patuloy, Panginoon, ng kasumpungan mo, Panginoon Lord God, sino man yung naghahanap, Panginoon God, ng tunay na kaibigan, Panginoon God, dahil alam namin na ikaw po mismo ay kaibigan namin, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong buhay, dahil nilagak sa krus ng Kalbaryo para kami ay iligtas. Salamat po, O Ama, sa patuloy mong pag-iingat, Panginoon Lord God, sa iyong mga anak, at nawang gamitin lamang, Panginoon, ang mga buhay ng iyong mga lingkod, ng mga anak, para maging kagamit-gamit, Panginoon, at patuloy, Panginoon God, na makasumpong, Panginoon God, yung mga naghahanap, Panginoon God, ng mga makausap para mapalapit din sa inyong presensya, Panginoon. Salamat po, O Diyos, muli ikaw ang aming mapaglingkuran sa buong maghapon. Patuloy po, O Diyos, na ikaw ang maparangalan, patuloy, Panginoon God, na ikaw ang mahayag, Panginoon God, sa radio program na ito, Panginoon, at sa radio station na ito. Salamat po, O Diyos. And I pray for blessing, Panginoon, upon this radio station and this radio program, Panginoon God, at sa lahat ng umupo, Panginoon God, para magpahay ng iyong salita. Ikaw po, Panginoon God, ang makita at mahayag palagi, Panginoon God. Salamat po, Ama, muli sa iyong kapurihan, kapasalamatan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. So, salamat po sa lahat ng nakapakinig at makikinig pa sa programang ito, at susunod na po ang Kakampi Network News. So, God bless po sa lahat at magandang umaga.